Donghay, 119 na taong gulang ka na. Paano't hindi ka pa nakakaabot sa santo ng marsyal? Talagang nabigo mo ako. Noong panahon ko, ang iyong ninuno dito ay naging santo ng marsyal sa edad na 12 lang. Ninuno. Kayo pong ninuno ang naging bantay ng Bayujing sa loob ng 10,000 taon. Kayo ang tanging tunay na immortal na nakamit ang Dao sa mundo. Ako ay isang karaniwang tao lamang. Paano ko naman kayang ihambing ang aking sarili sa inyo, kagalang-galang? Maging santo ng marsyal. Naging santo ng marsyal na ako. Nakaabot na ako. Salamat po, Ninuno. Ninuno, gusto ko rin po ng ubas. Matandang babae. Mahigit 130 taong gulang ka na. Kung patuloy kang kakain ito, ang mga kabataan ng iyong pamilyang Ye ay tatawagin ka ng matandang bruha. Wala kang pakialam. Ninuno, gusto ko rin po. Ninuno, ang gwapo-gwapo ninyo po. Ang pinakagwapo sa langit, lupa, at sa 3 kaharian. Hahaha, mabuti. Salamat po, Ninuno. Siya. Donghay, bakit hindi mo ito maalala? Ang batang marunong magpa-cute ang makakakuha ng ubas. Binibini, nag-antay ako ng 10,000 taon. Sa wakas, nagkatawang tao ka na ulit. Binibini. Ilang dekada na akong kasama ng Ninuno sa Bayujing sa loob ng ilang dekada. Hindi ko pa narinig na may nakababatang kapatid na babae ang Ninuno. Yar. Ang aking apo sa tuhod, si Suya, ay ang reinkarnasyon pala ng nakababatang kapatid na babae ng Ninuno? Kailangan kong bumaba sa mundo ng mga mortal. Kamakailan, hindi matatag ang pinto ng daigdig ng demonyo. Kayo dito ang dalawa. Magbantay kayong mabuti nito para sa akin pansamantala. Tianxiong. Ipagbigay alam agad sa lahat ng pangkat sa Daxia. Ang huling immortal sa mundo na nagbabantay sa Bayujing ay bumaba na sa mundo ng mga mortal para magpakasal. Pumunta ka at magulat agad sa Dragon Emperor. May immortal mula sa Bayujing na bumaba sa mundo ng mga mortal. Sumunod kayong lahat sa akin papuntang Cloud City agad upang magbigay pugay sa immortal. Opo. Ipadala ang utos ng War God na ito. Ang buong hukbo ay dapat bumalik sa base agad. Iaalay natin ang mga ulo ng 100,000 mananakop para batiin ang immortal sa kanyang kasal. Opo. Maghanda ka agad, 100 bilya, 100 bilyon sa pera, at 10,000 ektarya ng matabang lupa. Pupunta tayo sa Cloud City para batiin ang immortal ng Bayujing sa kanyang kasal. Opo. Tay, totoo bang may mga immortal sa mundo? Hindi ko pa nakita ang isa sa personal. Pero ang lolo mo ay sinwerte na sumunod sa iyong lolo sa tuhod at makilala ang isang immortal minsan. Dahil lang sa isang pagkikita na iyon. Ang lolo mo ay biglang naging 30 taong mas bata.
Buhay pa ba talaga si Lolo sa tuhod? Kung bibilangin natin ang kanyang edad, si Lolo sa tuhod ay lampas na sa 100 taong gulang ngayon. Hindi ko alam. Mahigit 30 taon na, mula nang huli kong makita, ang iyong lolo sa tuhod. Ang alam ko lang, ay dahil mismo sa iyong lolo sa tuhod, ang naging disipulo ng immortal na iyon ng Bayou Jing. Kaya ang aming pamilyang So, ay nakamit ang kasalukuyang estado nito, bilang nangungunang pamilyang elite sa Great Xia. Higit pa rito, ang balitang may immortal na bumaba ngayon, para pakasalan si Yar, ay ipinabot din ng iyong lolo sa tuhod, sa isang tawag sa telepono. Tawag sa telepono? May cell tower ba sa Bayou Jing? Yar, ang makapag-asawa ng isang immortal mula sa Celestial Realm, isang mataas na immortal mula sa Bayou Jing na nagbabantay sa Southern Heavenly Gate, ay isang biyayang natamo mula sa iyong nakaraang buhay. Sa ngayon, lahat ng mga maharlika at noble ng Great Xia, ay papunta na sa Cloud City, para ipagdiwang ang iyong kasal sa immortal. Huwag kang mag-alala, Tay. Naiintindihan ko. Tay, kung pakakasalan ni Yair ang immortal, ang aming pamilyang Su ay magiging mga biyenan ng immortal, hindi ba? Kaya sa hinaharap, ang aming pamilyang Su ay tiyak na magiging numero 1 pamilya sa Great Xia. Immortal. Ano ba talaga ang itsura niya? Tay, Yair, tingnan, bilis. Ang immortal. Bumaba na ang immortal. Ang daigdig ng mga mortal. Ito nga ang daigdig ng mga mortal. Sa wakas nakalusot ako sa pintuan ng langit. Isang banal na liwanag ang bumababa mula sa langit, isang immortal na aura. Kaya ito pala ang maalamat na immortal mula sa puting hiyas na kabisera. Itay, sigurado ka ba dito? Talagang hindi. Ito ang plataforma ng pagtanggap sa immortal. Yutang. Yar. Sumama kayo sa akin para magbigay galang sa immortal. Si Su Changchong, kasama ang mga inapo ng Angkang So, ay nagbibigay galang sa kagalang-galang na immortal. Kakalusot ko lang sa daigdig ng mga mortal, hindi matatag ang aking mahika, mukhang ang dalawang ito ay malamang na mayayamang mortal. Ang babaeng mortal na ito ay may dalisay na yin na konstitusyon. Kung gagamitin siya bilang kawa sa pagpapayabong, ay perpekto. Yamang nagkamali ang mga mortal na ito sa akin. Maaari na rin akong makipag-ugnayan. Pagkatapos ng lahat, ang immortal na nagbabantay sa pintuan ng langit, mula sa puting hiyas na kabisera, ay hindi kailanman bababa sa daigdig ng mga mortal. Ay hindi kailanman bababa sa daigdig ng mga mortal. Tama. Ako nga ay isang immortal, mula sa puting hiyas na kabisera. Kagalang-galang na immortal. Naghanda ako ng isang piging para sa'yo, isang piging. At ang kasunduan sa kasal bukas kasama ang aking anak na babae. Mangyaring immortal, sumakay na po kayo sa karwahe. Napakaganda, napakaganda. Napaka-considerate mo. Mauna po kayo, immortal. Binibini, ikakasal ka nga ba sa immortal na iyon? Ang immortal na iyon, ay hindi naman mukhang Diyos. Ang gulo-gulo niya, at nakakadiring ang dating. Maging ang kanyang mga ngipin ay naninilaw. May malubha akong sakit. Dati, ilang araw na lang ang natitira kong mabuhay. Kung makakagawa ako ng isang huling kontribusyon sa pamilya, ito ay hindi magtataksil sa pagmamahal at pag-aaruga ng aking ama. Binibini, tingnan mo, kumikinang muli ang plataforma ng pagtanggap sa immortal. Sa langit, may isang puting jade na kabisera. May 12 tore at 5 lungsod. Isang immortal ang ipinatong ang kanyang kamay sa aking ulo at itinali ang aking buhok. Ipinagkaloob ang immortalidad. Yung batang Donghay na yon, hindi ba't sinabi niyang darating ang kanyang inapo para salubungin ako?
Nagawa pa akong mag-abala na magdisenyo ng isang panimulang talumpati. Sayang lang ang aking mga damdaming immortal. Pagbalik ko sa White Jade Capital, talagang papagalitan ko yung batang walang kwentang yon. Medyo magalang biyahe, papuntang Kulun. Nakakuha ng munting regalo para sa aking nakababatang kapatid. Talagang magugustuhan niya ito. Dakilang immortal. Dakilang immortal. 10,000 taon ang kailangan ng aking kunlun para lamang tumubo ng isang snow lotus. Hindi mo ito pwedeng kunin. Ikaw na munting bata, bakit ang damot mo? Babayaran kita mamaya. Ang snow lotus ko. Ano? May isa na namang immortal ang dumating. Alam ko na. Ang taong ito ay tiyak na ang katulong ng immortal. Ang katulong na ito, mula sa likuran, mas mukhang maganda kaysa doon sa immortal. Pero, bakit niya ba ipinapakita sa atin ang kanyang likod? Xiao Ying, magpakabait ka. Si Suya ng pamilyang Su. Pagbati, anak ng immortal. Binibini. Ang kanyang damit ay parang ulap. Ang mukha ay bulaklak. Hinahaplos ng hanging tagsibol ang barandilya, kumikislap ang hamog. Binibini. Kahit pagkatapos ng iyong reinkarnasyon, maganda ka pa rin. Hoy, ikaw. Kahit ikaw ang alalay ng immortal, hindi ka pwedeng mangapi sa aming binibini ng ganito. Binabalaan kita. Ang aking binibini ay malapit nang pakasalan ng iyong immortal. Hindi ka ba natatakot? Naparusahan ka ng immortal dahil dito. Anong anak ng immortal? Ang paggamit ng batang manggagawa ay labag sa batas ng langit. Ikaw, munting babae, anong pinagkakalat mo? Binibini, inumin mo ang gamot. Walang kwenta ito. Ikaw, ang isang bote nitong gamot ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon. Ikaw, ano ang ibinigay mo sa aming binibini? Xiao Ying. Ako. Masama ang pakiramdam ko. Ang lamig. Binibini. Ang Kunlun Snow Lotus na ito ay bagay na labis ang yin. Maghanap tayo ng mainit na lugar at hubarin mo ang iyong damit. Sa aking 10,000 taong purungyang na katawan, papatalsikin ko ang malamig na lason sa loob mo. Hubarin. Hubarin mo. Bastos ka. Ano ang balak mong gawin sa aking binibini? May eroplano. Anong eroplano o pato? Nilibot ko ang 3 daigdig sa loob ng 1,000 taon at hindi ako kailanman sumuko sa kahit sino. May daan-daang tao sa eroplanong iyon. Kung bumagsak iyon, mamamatay silang lahat. Isang Diyos. Bunso, ikaw ay maganda at mabait ka pa rin. Narito na tayo.
ito ay ang ipinagbabawal na lupain ng pamilya Ye. Nakapunta ka na rito dati. Nakita ko lang sa mga larawan. Ang pamilya Ye, ang pinakamalakas na pamilya ng martial arts sa Daxia. Ang pinuno ng pamilya Ye, si Ye Xiangrong, ay personal na hinirang ng soberano bilang hari ng martial ng Daxia. Isang hakbang na lang siya. Mula sa maalamat na martial saint ng Daxia, si Ye Wushuang, ang panganay na anak ng pamilya Ye, ay kumukomanda sa 1,000,000 tropa bilang Diyos ng digmaan ng Daxia. Noong panahong iyon, gumastos ang tatay ko ng $1,000,000,000 para humingi ng pabor kay Martial King Ye. Para ako ay sumailalim sa paglilinis sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya Ye. Sana ito ay maalis ang aking sakit. Pero, tinanggihan ni Martial King Ye. 80 taon na ang nakalipas. Nakiusap sa akin si Ye na bigyan ng proteksyon ang kanyang mga inapo. Binigyan ko siya ng isang palanggana ng tubig pampaligo ng paa. Hindi ko inakala na ang kanyang mga inapo ay magpapahalaga nito ng ganito. Bunso, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Magsimula na tayo. Paano tayo magsisimula? Maligo ka. Siyempre, kailangan mong maghubad ng damit. Huwag kang mag-akala ng mali. Kailangan mo lang maghubad ng iyong panlabas na damit at magpalit ka sa mga ito. Ang init! Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Ituon mo ang iyong espiritu. Lupa at apoy pumasok sa katawan. Baliktarin ang sansinukob. Pahabain ang buhay. Tunay na esensya. May mali. Ang pintuan ng langit ay lumuluwag. Nakapasok na ang mga demonyo sa mundo ng mga mortal. Isang maliit na demonyo lang iyon. Ilang dekada ka nang nagpa-practice sa akin hanggang ngayon. Paano ka pa rin kulang sa komposura? Ninuno, ang pintuan ng langit ay lumuluwag. Kailan ka babalik? Kung Kayo na ang bahala diyan. Ako ay kailangan pang gamutin ang ninunong babae. Nang bumaba ako ngayon, naramdaman ko ang bakas ng demonyong aura sa plataforma ng pagtanggap sa immortal. Akala ko natirang enerhiya lang. Hindi ko inasahan na may demonyong kultur na nakatawid. Bini-bini, anong pakiramdam mo? Pakiramdam ko. Ang katawan ko ay mas magaan na ang pakiramdam. Para akong ipinanganak muli. Salamat, anak ng immortal. Bini-bini, hindi ako anak ng immortal. Ako ay... Pasensya, kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Si. Ako, kailangan ko nang umuwi. Mula ngayon, dapat na hindi na tayo magkita. Ito ang ipinagbabawal na lugar ng Angkanye. Bago pa ito malaman ng Angkanye, dapat ka ring umalis agad. Magkita tayo bukas, Bini-bini. Sino ang naglakas loob na pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Angkanye? Ang
kapal ng mukha mo, mang-i-intrude. Nangahas ka pang pumasok sa ipinagbabawal na lupain ng angkanye? Lumuhod ka sa harap ng hari ng pakikipaglaban. Lolo, kayo po. Ako si Xiangrong, isang ina po ng Angkanye. Nagpapakumbaba ako sa aming ninunong Panginoon. Ang lolo ko ang hari ng pakikipaglaban ng dakilang siya. Hindi siya nagmamadali sa korte, at hindi rin siya yumuyuko sa harap ng soberanya. Kahit ang pinuno ng bansa ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya. Pero siya ay lumuluhod sa binatang ito. Ninunong Panginoon. Baka naman iyon ang immortal, pero ang immortal na iyon. Hindi ba't kasama niya ang angkansu? Ikaw ba ay ang ina po ni maliit na dahon? May naaalala ako sa iyo. Noon, ganito lang kataas mo. Halika. Opo, ninunong Panginoon. 5 taong gulang lang ako noon. Ninunong Panginoon, kayo po. Hindi ba't kasama ninyo ang angkansu? Bakit kayo nandito? Hinawakan ng immortal ang aking ulo, at ipinagkaloob sa akin ang buhay na walang hanggan. Sa buong buhay ko, si Xiangrong ay hindi na muling maghuhugas ng buhok. Munting bata, may tanong ang immortal na ito para sa iyo. Ang panganay na anak na babae ng Angkansu, si Suya, ay ikakasal na. Ano ang ibig sabihin noon? Binibini. Sino ang hinahanap ninyo? Wala akong hinahanap. Salamat sa Diyos. Hindi siya dumating. Ang Diyos ng digmaan ng dakilang siya, si Yewushuang, ay nag-aalay ng 100,000 ulo ng mga duwende na pirata upang batiin ang immortal ng puting hiyas na kabisera sa kanyang kasal. Ang pinakamayamang tao ng dakilang siya, si Qian Yun, ay naghahandog ng 100 bila, 100 bilyon sa cash, at 10,000 ektarya ng matabang lupa upang batiin ang immortal ng puting hiyas na kabisera sa kanyang kasal. Ang tagapayo ng estado ng dakilang siya, si Xuanji, ay naghahandog ng 9 na dragon na hiyas na kopa, ipinagkaloob ng pinuno mismo upang batiin ang immortal ng puting hiyas na kabisera sa kanyang kasal. Ang tagapayo ng estado ng dakilang siya, ang Diyos ng digmaan ng dakilang siya, ang pinakamayamang tao ng dakilang siya. Ito ang walang katulad na katayuan ng immortal ng puting hiyas na kabisera. Pagkatapos ng araw na ito, ang aming angkansu, bilang kapanalig na angkan ng immortal, ay tiyak na magiging ang numero 1 marangal na bahay sa dakilang siya. Mangyaring, immortal, maupo na po kayo. Kami ay nagpapakumbaba sa kataas-taasang immortal. Mga tanga. Kayo ay lumuluhod sa isang pekeng immortal, isang simpleng charlatan. Yewuwang. Ano ang ibig mong sabihin? Kahit na ikaw ang hari ng martial arts ng Great Xia, wala kang karapatang magtanong sa pagkakakilanlan ng isang immortal. Kung magpapakita ka ulit ng kawalang galang sa immortal, huwag mong sisihin ang pamilyang Su kung hindi namin pansinin ang ating pagkakaibigan at itapon ka sa labas ng handaan. Marshal King Ye, narito ang isang immortal. Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Lolo, paano mo nagawang lapastanganin ng immortal? Tumayo ka. Totoo ba yon? Isang tunay na immortal ay nagpapahinga sa tahanan ng aking pamilyang Ye Xiangrong. Hindi ko inaasahan na para mapangalagaan ang iyong pamilyang Ye. Bilang nangungunang pamilya ng Great Xia, wala kang hiya, magagawa mong magsalita ng kalokohan sa harap ng isang immortal. Nasaan ang 4 na dakilang tagapagtanggol ng pamilyang So? Narito. Itapon mo siya. Opo. Ang 4 na dakilang tagapagtanggol ng pamilyang So. Sila ay mga nilalang na ang isang paa ay nasa kaharian na ng banal na mandirigma. Marshal King Ye, patawarin ninyo ang aming paglapastangan. Diyos ko, ang ikasyam na antas ng sisi ng makalangit na dragon, Ye Xiangrong. Naabot mo na ang kaharian ng banal na mandirigma. Kasanayan ng banal na mandirigma, nangunguna sa buong mundo. Ang presensyang ito, nakakatakot, hindi ko mapigil ang lumuhod. Wow, isang grupo ng mga walang kwentang hangal. Bata, gaya ng inaasahan. Sa apo ni Little Yi. Talagang namanan niya ang pagiging mapagpuri. Eto. Ang ubas na ito ay para sa iyo.
Ako, naabot ko na ang kaharian ng banal na mandirigma. Lolo, Paano nangyari yon? ang pagiging Martial King ni Ye ay umabot na sa antas ng Martial Saint. Siya ang numero 1 sa mundo ng mga mortal. Pero sa isang simpleng kilos lang ng kamay niya, napigilan siya ng isang immortal. Ito ba ang napakalakas na kapangyarihan ng isang immortal mula sa White Jade Capital? Nakakaya niyang abutin ang araw at buwan, at galawin ang hangin at ulap para mahipo ang mga bituin. Ye Xiangrong. Ang inyong pamilyang Ye ay umabot lang sa kasalukuyang estado nito dahil sa biyaya ng dakilang immortal. Bilang nangungunang pamilya ng martial arts sa Great Xia, hindi ko inaasahan. Nakikilos ka laban sa isang immortal. Dahil lang sa iyong makasariling reputasyon, ikaw, Ito ay tunay na paghihimagsik, isang tauhan na sumusuway sa kanyang pinuno, ang isang taong taksil at walang dangal na tulad mo. ay kahihiyan para sa aking pamilyang So na makisama, Ikaw, ang aking pamilyang Su ay nagpapahayag. na mula sa sandaling ito. Pinuputol namin ang ugnayan sa pamilyang Ye. Ang aking pamilyang Chen ay nagpapahayag din na pinuputol namin ang ugnayan sa pamilyang Ye. Sa utos ng Dragon Emperor, mula ngayon, si Ye Xiangrong ay tinanggalan ng titulong Martial King. Si Ye Wushuang ay tinanggal sa kanyang posisyon bilang God of War. Mga tanga, ang pagpapagalit sa Patriarch ay pagpapagalit sa immortal ng White Jade Capital. Ang haharapin ninyo ay ang kanyang napakalaking galit. Kaya nyo bang tiisin ang mga kahihinatnan? Hindi ka na ang Martial King ng Great Xia. Kung kaya naming tiisin o hindi, ay wala ka ng pakialam doon. Bukod pa riyan, dahil may immortal na narito, ano pa ang dapat naming ikabahala? Ang immortal na ito ay nagmula sa kabila ng kalangitan. Ako ang huli tagapagbantay na immortal ng Heavenly Gate ng White Jade Capital sa mundong ito. Isinasaalang-alang na ito ang inyong unang pagkakasala. Ngayon, pipigilan ko lang ang inyong pag-cultivate. Kung magkakagulo ka ulit, pupuksain ko ang buong pamilyang Ye. Anong nangyayari? Sa harap ng immortal na ito, ulitin mo yon. Sino ang pamilyang pupuksain mo? Ito. Anak ng immortal. Paano ka naging ganoon katanga? Sinabi ko sa'yo na huwag kang pumunta. Ano ang sinasabi mo, Binibini? Ngayon, ang ating piging ng kasal. Paano magkakaroon ng kasal? Kung may bride lang at walang groom? Bitawan mo si Yair. Anak ng immortal, kahit na ikaw ay isang anak ng immortal, dapat mong malaman ang iyong lugar. Ngayon ang araw ng kasal, ng immortal mula sa White Jade Capital at ni Yar. Ibig sabihin, si Yar ang iyong mistress. Ang hindi maggalang sa iyong mistress ay paglabag. Ito ay isang malaking kasalanan. Narinig ko na ang mga anak ng immortal ay hayop na nagkamalay. Hayop, sa madaling salita. Kaya hayop lang pala ito. Isang hamak na hayop ang mga has na magpakitang gilas sa harap ng isang immortal. Hindi nirespeto ng lalaking ito ang asawa ng immortal. Immortal, pakiusap gamitin ninyo ang inyong kapangyarihan upang patayin ang salbaheng ito. Nagpapakumbaba ako sa Patriarch. Yes, Xiangrong. Ikaw, isang martial saint na may dakilang katayuan, ay lumuluhod sa harap ng maliit na anak ng immortal na ito, at tinatawag mo pa siyang patriarch. Katawa-tawa ka talaga. Yes, Xiangrong. Nagkamali talaga ang Dragon Emperor sa'yo. Hindi mo pa rin nakikilala ang isang tunay na immortal. Isipin mo, ang iyong pamilyang Ye ay may hawak ng kapangyarihang militar sa loob ng 30 taon. Pinatay mo ako sa takot. Akala ko talaga siya iyon. Ang Immortal Venerable na nagbabantay sa Heavenly Gate ang bumaba. Isang hamak na attendant na anak ng immortal lang pala. Panoorin mo kung paano kita wakasan. Maliit na daw child. Paano kita tinuruan na kumilos? Paano ka nangahas na publiko na hindi maggalang sa iyong mistress? Halika rito agad, lumuhod ka sa aking paanan at magkotaw ng 79 na beses. Ako, sa pagsasaalang-alang sa iyong mahirap na pagsasanay, ay maaaring magpatawad sa iyong kahabag-habag na buhay. Maliit na anak ng immortal. Ito ang huling pagkakataong ibinibigay sa iyo ng immortal. Magmadali ka at lumuhod para magkoto. Gusto mo ba na magkalat ang iyong kaluluwa? Maawain ang superior immortal. Maliit na daw child. Magpakita ka ng pasasalamat agad. Anak ng immortal. Ikaw. Ikaw, maliit na demonyong supling. Kanino ka kumakahol?
Anong klaseng kapangyarihan ito? Bakit ako nagkakaroon ng ganitong pagnanais na magyukos sa paggalang? Posible ba? Na siya ang tunay na immortal? Noong ako, ang immortal, ay nagbabantay sa White Jade Capital, ikaw, ang batang demonyong ito, ay hindi pa isinisilang. At ngayon, magpapanggap ka bilang ako, nagloloko sa mga mortal? Ang batang ito ay hindi ang immortal child. Posible na siya talaga ang nagbabantay sa White Jade Capital. Hindi posible. Hindi pwede. Ang immortal ay dapat nagbabantay sa Celestial Gate. Hindi siya makakaalis kahit sandali. Nagbibiro lang siya. Ikaw, ang batang ito. Ako, ang immortal, ay narito. Paano mo nagawa ang ganitong kapangahas? Alam ko, paano ang maliit na immortal child ay magiging tunay na immortal. Isang simpleng immortal child, naglakas loob na hindi igalang ang kanyang kamahalan. Dapat siyang parusahan. Ang immortal child ay napakawalang galang. Hinihiling namin, dakilang immortal, na kumilos. Kunin siya. Naguulat sa immortal, ang kawalang-galang ng immortal child sa iyo ay kawalang-galang sa ating dakilang siya. Dapat siya bitayin. Isang grupo ng mga tanga. Oh, dakilang immortal. Lord Immortal Child. Siya ay nagmamadali lang. Wala siyang intensyon na magalit sa immortal. Pakiusap, immortal, maging mapagbigay. Iligtas ang Lord Immortal Child. Pakiusap. Yair. Kahit sa ganitong pagkakataon, pinoprotektahan mo pa siya. Yar, huwag mong kalimutan ang iyong lugar. Ikaw ang asawa ng immortal. Ah, Donghay! Donghay! Ikaw, paano mo nagawa ang ganitong grupo ng mga walang utak na mga inapo? Kahit ang Demon Realm ay malungkot, maaari kang maghanap buhay doon. Pero pumasok ka sa mortal mundo, nagloloko sa mga mortal. Ako, ang immortal. Hindi rin maaaring patawarin ka. Anong nangyayari? Hindi ako makagalaw. Kapangyarihan ng immortal. Kapangyarihan ng immortal ito. Imposible. Hindi siya maaaring isang immortal mula sa Bayujing. Ipatawad mo ako, immortal. Kaawaan mo ako, immortal. Galing nga talaga siya sa Tianwechon, isang immortal ng Baiyujing. Maling immortal pala ang aming sinalubong. Karapat dapat kaming mamatay ng 1,000 beses. Bulag at ignorante si Su Changshong. Maling immortal ang aking sinalubong. Parusahan mo po ako, immortal na ninuno. Ang inyong pamilyang Qian, hindi ba't sinabi ninyong puputulin ninyo ang ugnayan sa aming pamilyang Ye? Panginoong Ye, labis naman po kayo. Ako, si Chen Yun, ay handang mag-alay ng 1 bilyon. Ay, hindi, 3 bilyon. Para panduhan ang mga probisyon ng hukbo ng pamilyang Ye. HMPH. Kagyat na atas mula sa Dragon Emperor. Ibalik agad ang marangal na titulo ng pamilyang Ye. Ibalik agad ang autoridad militar ni Ye Wushuang. Pahintulutan ang abang lingkod na ito na magbigay galang sa immortal ng Baiyujing sa ngalan ng Dragon Emperor. Kami ay nagbibigay galang sa immortal. Kami ay bumabati sa immortal. Si, tumayo kayo. Masayang okasyon ngayon. Ang immortal na ito ay hindi na kayo pag-iinitan. Bunso, ipagpatuloy natin. Si. Anong klaseng immortal ito? Mga tanggang gago kayo. Hindi nyo man lang alam na malapit na ang inyong papahamakan. Kangino, ang Dragon Emperor, ikatlong prinsipe. Ang lakas ng loob mong sumuway sa iyong mga nakatataas. At dinukot ang Dragon Emperor. Ng Dragon, ito ay pagtataksil. Ano kung sumuwi ako sa aking mga nakatataas? Ano kung pagtataksil ito? Basta't maaari kong lipulin kayong lahat, bawat isa sa inyo. Pagkatapos, ako lamang ang mamumuno sa lahat ng lupain ng Daksha. Dragon Emperor. Ma'am, sino ang Dragon Emperor? Siya ang pinuno ng bansa. Ah, ganun ba? Immortal. Oh, makapangyarihang immortal. Nakikiusap ako, dakilang immortal. Pakiligtas ang aming Daksha. Iligtas ang aming Daksha. Tandang gago. Kung mas maaga mong ipinasa sa akin ang trono sa akin, hindi sana tayo napasok sa ganitong gulo. Ang tunay na immortal, kaninang umaga, ay sinalubong ko na. Ang nasa harap mo,
ay isang hamak na alagad lamang. At ikaw ay naglagay ng iyong pag-asa sa isang tulad niya? Dinala kita rito para masaksihan mo ng sarili mong mga mata ang iyong huling pag-asa na mabasak. Hayaan mong malaman ng buong mundo na ang immortal ay nag-utos nito. Ako, si Chin Kun, ang magiging kataas-taasang pinuno ng siyam na lalawigan. Ang lakas ng loob mo, Chinkun, ito ay paghihimagsik. Mga tauhan ng Angkanye, sundin ang aking utos. Opo. Sumunod sa akin upang dakpin ang taksil at protektahan ang hari. Imposible, malinaw na nakapasok na ako sa kaharian ng Marshal Saint. Paano niya ako natalo sa isang suntok? Para bang tumama ang aking patalim sa pader na bakal? Yes, Xiangrong. Akala mo ba na ang pagpasok sa Marshal Saint ay ginawa kang pinakamalakas sa ilalim ng langit? Sa harap ko, kayo ay mga langgam lamang. Kaya kung durugin kayong lahat, kailanman ko gusto. Ang makapal na demonyong aura. Mukhang mahigit sa isang demonyo ang nakalusot sa makalangit na pinto. Ang batang iyon mula sa silangang dagat. Paano niya binabantayan ang pinto? Pagkatapos kong pakasalan ang aking nakababatang kasamahan, kailangan kong bumalik at bigyan ng magandang bugbog ang batang iyon. Ikaw dyan, bata. Ipinagpalit mo ang matuwid na landas para sa demonyong landas. Hindi mo ba alam na walang hanggan ang dagat ng demonyo? Bumalik ka bago mahuli ang lahat. Ikaw na hamak na alagad. Nabasa ko na ang iyong pagkukunwari at nag-aastang immortal ka pa. Ngayon, sa ngalan ng Immortal Venerable, papatayin kita. Dito mismo. Pagpatay sa iyong kapatid, pagbibilanggo sa iyong ama. Ikaw na maliit na paslit, ang iyong mga pamamaraan ay tunay na mabagsik. Kung ang isang tulad mo ang mamumuno sa mundo, natatakot ako sa loob lamang ng ilang taon. Ang mundo ng mga mortal ay magiging impyerno. Mamatay ka. Yar! Inilaan kita, ang pinakamagandang babae ng Great Sea, upang maging aking emperetress sa hinaharap. Dahil, gustong-gusto mong mamatay, ay gagawin ko ang iyong hiling. Ano ang nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Junior sister, lumagay ka sa likuran ko. Ano ang nangyari? Chin Kun, paano siya biglang Naple AS? Paano ito nangyari? Malinaw na sinabi ng Immortal Venerable na ako ay hindi matatalo sa Mortal Realm. Paano ako matatalo? Ang aking cultivation. Bakit ganap na nawala ang aking cultivation? Ikaw ay talagang hindi matatalo sa mortal realm? Ngunit ako ay galing sa labas ng langit. Sa iyong mahinang lakas, paano ka maglakas loob na hamunin ang isang immortal? Parang langgam na gustong gibain ang puno. Sinasobrahan mo ang iyong sarili. Chin Kun, tapos na ang iyong oras. Iyong kamahalan. Shin Kun, ikaw ay nagtaksil, dinukot ang Dragon Emperor, at pinatay ang Crown Prince. Nararapat kang mamatay sa iyong mga kasalanan. Ito. Anong nangyayari? Saan galing yung ingay na yon? Ano ba ang mga itim na usok na ito? Parang, hindi na ako makahinga. Ang aura na ito, bakit parang nanlalamig ang dugo ko? Narito na ang makalangit na kagalang-galang. Kayo lahat ay mamamatay. Li Changsheng, 1,000 taon na ang nakalipas. Sana ay maayos ang iyong kalagayan. Demonyong kagalang-galang. Wu Tian. Ang demonyong kagalang-galang.
Takbo. Ano? Demonyong kagalang-galang na watian. Sinasabing noong 1,000 taon ang nakalipas, ang demonyong kagalang-galang na wutian ay pinamunuan ang hindi mabilang na mga demonyo upang maghasik ng kaguluhan sa daigdig ng mga mortal. Muntik na nilang wasakin ang dakilang siya. Sa kabutihang palad, ang mga immortal mula sa puting hiyas na kabisera ay bumaba. Sa napakalakas na makalangit na kapangyarihan, kanilang pinigilan ang mga demonyo. Ang demonyong kagalang-galang ba ay talagang lumalabas mula sa daigdig ng mga demonyo? Hindi kaya muling magkagulo ang daigdig ng mga mortal? Uminahon kayo. Narito ang ating punong ninuno. Kahit na ang demonyong kagalang-galang na wutian na ito ay muling lumitaw sa mundo, maaari siyang muling mapigilan. Kasama natin ang ating punong ninuno. Wala tayong dapat ikatakot. Naku, pagsubok ng langit. Narito na ang pagsubok ng langit ng punong ninuno. Pagsubok ng langit? Ang ating punong ninuno ay immortal na sa loob ng mahigit 10,000 taon. Bakit magkakaroon ng pagsubok ngayon? Upang maging isang immortal, kailangang putulin ang lahat ng makamundong pagkakabit. Nang ang ating punong ninuno ay umakyat, ayaw niyang putulin ang kanyang ugnayan sa punong babae. Itinago niya ang kanyang damdamin. Bagamat matagumpay siyang naging immortal sa huli, dahil itinago niya ang mga damdaming iyon, nahaharap siya sa isang pagsubok ng pag-ibig bawat 1,000 taon. Kaya, ang pagsubok ng langit na ito, anong epekto ang magkakaroon nito sa punong ninuno? Tama si Lolo. Nandito ang ating ancestral master. Ano naman kung demonyong kagalang-galang ng Demon Realm ang kalaban? Hindi siya magiging malaking problema. Oo, tama. Eksakto, nasa atin ang ancestral master. Ang parusa ng langit na ito ay talagang dumating sa pinakamasamang panahon. Li Changsheng, kung nasa rurok ka ng lakas mo ngayon, hindi ko naman sana lalabagin ang hangganan. Pero ngayon, dumating na ang parusa ng langit at ang kapangyarihan mo ay bahagya na lang ng dati. Para tapusin ka sa kalagayan mo ngayon, hindi ko na kailangang kumilos. Parusa ng langit? Anong parusa ng langit? Kalakalan mo yan. Ang Ancestral Master ay naging immortal 10,000 taon na ang nakalipas. Lampas na siya sa 3 daigdig at 6 na landas. Anong parusa ng langit ang makakaapekto sa kanya? Ang mga immortal ay wala na sa siklo ng reinkarnasyon. Matagal na silang malaya sa 3 sakuna at 6 na kapahamakan. Sa tingin ko, natatakot lang kayo sa ancestral master namin. Kaya gumawa kayo ng kasinungalingan para aliwin ang sarili ninyo. Hindi siya mali. Dumating nga ang parusa ng langit ko. Ancestral master, anong nangyayari? Oo, Ancestral Master. Hindi ba't immortal ka na mahigit 10,000 taon? Paano ka pa magkakaroon ng parusa ng langit? May, nangyari noon. Ano naman kung immortal ka, kung wala ang kapangyarihan mo? Ang pagpatay sa'yo ay kasandali lang ng pagbaliktad ng kamay ko. Ipagtanggol ang Ancestral Master. Mga hamak na nilalang, pangahas kayong lumaban sa isang immortal. Pagbati, Ancestral Master. Buhay pa pala ang Ancestor. Ako si Ye Xiangrong, isang ina po ng pamilyang Ye. Pagbati, Ancestral Elder. Ako si Su Changshong, isang ina po ng pamilyang So. Pagbati, Ancestral Elder. Ikaw, ang ancestral matriarch ni Sudonghai. Yumuyukod ka sa kanya. Hindi kakayanin ng batang ito. Hindi ba't sinabi ko sa inyong dalawa na magbantay sa pintuan ng Bayujing? Anong ginagawa ninyo dito? Ancestral Master, kasi po, nakatakas na ang matandang demonyo. Ano pa ang saysay ng pagbabantay ngayon? Binata, ang lakas ng loob mong sumagot sa Ancestral Master. Tama ka. Kayong dalawa, protektahan ninyo ako habang kailangan kong mag-ipon ng kaunting kapangyarihang mahiwaga. Opo. Ang lakas ng banggaan. Kung magpapatuloy silang maglaban ng ganito, mabubuwal ang buong hotel. Ninuno, tulungan kita. Tutulungan namin ang ninuno ng buong lakas at patayin ang demonyong ito. Isang immortal ng Bayujing na walang kapangyarihang mahika ay parang phoenix na inalisan ng balahibo
Hindi man lang katumbas ng isang manok. Ang pagpatay sa isang immortal ng Bayujing na tulad mo ay magpapasikat sa amin dalawa sa buong 3 kaharian. Mamatay ka! Imposible. Dumating na ang pagsubok sa langit. Ang iyong kapangyarihang mahika dapat ay nawala na ngayon. Paano ka pa may ganoong lakas? Baka peke ang pagsubok sa langit. Kayong mga walang kwentang langgam ang mga has na hamunin ang patriarka? Noong ang aming ninuno ay umakyat sa immortalidad, kayo ay naglalaro sa putik kung saan. Kahit na ang aking pinagsama-samang kapangyarihang mahika ng buong lakas, ang 2 supling ng demonyo ay hindi naging abo. Hindi ko inaasahan na ang aking kapangyarihan sa pagkakataong ito ay mawawala ng napakabilis. Ang pagsubok sa langit na ito ay tila hindi karaniwan. Ito ba ay dahil nakita ko ang aking nakababatang kapatid na babae? Guro, Li Changsheng, hindi ka katapat ko ngayon. Sa ilang sandali na lang, maubos na ang lahat ng kapangyarihan mo, ang pagpatay sa iyo. Magiging napakadali na lang. Guro, ayos ka lang ba? Kung gusto mong patayin ang guro, dapat kang tumapak muna sa bangkay ko. Sa bangkay ni Sudong Hai. Malaki na ang nabawas sa aura ng guro. Hindi ko inasahang ganito kabilis ang epekto ng pagsubok na ito darating. Changsheng, kumusta ka na? Huwag kang mag-alala, Binibini. Ako ang pinakahuling White Jade Capital Immortal sa mundong ito. Ayos lang ako. Li Changsheng, mukhang mahalaga sa iyo ang babaeng ito. Kung ganon, siya muna ang papatayin ko. Yar! Li Changsheng, mahina na ang iyong mahika. Kung ganito na ang sitwasyon, nagbago na ang isip ko. Hindi ko siya papatayin. Gagawin ko siyang kaldero at pahihirapan siya araw-gabi. Isang purong yin na katawan. Talagang perpektong kaldero. Huwag kang mag-alala. Lubos kong masisiyahan. Bitawan mo ang kapatid ko. Yutang! Mga langgam. Changsheng, hindi ko hahayaang dungisan ako ng demonyong ito. Kung may susunod na buhay, muli akong magiging asawa mo. Nakababatang kapatid. Li Changsheng. Narito na ang parusa ng langit. Humihina na ang mahika mo at maglalakas loob kang atakihin ako, naghahanap ka lang ng kamatayan. Li Changsheng, narito na ang parusa ng langit. Dapat humihina na ang kapangyarihan mo. Bakit ang bilis mong gumaling? Panginoon, Tumabi ka. Li Changsheng. Binabati kita, Ninuno Master. Bumalik na ang kapangyarihan mo. What iyan? Tapos ka na, demonyo? Nakikiusap kami sa immortal na magpakita at patayin ang demonyong ito upang malinis ang mundo mula sa salot na ito. Li Changsheng, niloko mo ako. Ano naman kung ginawa ko? Ikaw. Umalis ka dito. Si Chinkun ay nagtataksil. Hulihin siya. Ninuno Master, bumalik nga talaga ang kapangyarihan mo. Naiintindihan ko na. Ang parusa ng langit sa Ninuno Master ay dahil hindi niya natapos ang kanyang mga pagkakabit sa damdamin. At si Yair ang pinagmulan ng mga pagkakabit na iyon. Kanina lang, si Yair ay biglang nasa panganib ng kamatayan. Kaya, nakapag-concentrate sandali ang Ninuno Master ng kanyang kapangyarihan. Ang talino mo naman. Siguro nga iyon ang dahilan. Ang matandang demonyong si Wutian, nabigo siya ngayon, pero hindi niya ito palalampasin. Kung malaman niyang hindi pa ganap na naibalik ang kapangyarihan mo, tiyak na babalik siya. Huwag muna natin pag-usapan niyon. Pag-usapan natin ang mas mahalaga. Mahalaga? Ano ba ang napakahalaga?
pag-aasawa. Magaling. Binibini, alam mo ba, para sa araw na ito, 10,000 taon akong naghintay. Sa handaan ng kasal kanina, sabi nila, dahil sa akin kaya nawala ang lahat ng kapangyarihan mo. Wala itong kinalaman sa iyo. Ako ang bahala. Ang kailangan mo lang gawin ay maging nobya ko. Tungkol sa iba pa, magtiwala ka lang sa akin. Ninuno, paano maibabalik ang kapangyarihan ng Patriarch? Na maibalik? Paano ibabalik ang kapangyarihan ng Patriarch? Huwag mo na yan. Una, sabihin mo sa akin. Bakit mali ang pinatutunguhan ng Patriarch? Ako. Anak kang walang utang na loob. Muntik mo nang mapatay ang sarili mong ninuno? Kung hindi dahil sa Patriarch na mapagpatawad, ang buong pamilya Su ay masasama sa iyo. Ninuno, hindi lubos na kasalanan ni tatay. Kasalanan ko rin ng bahagya. Kayo, ama at anak, ay parehong tanga. Ikaw mismo ay tanga. Ano ang nagpapaisip sa iyo na ang iyong mga inapo ay may utak? Matandang Ye. Nakahanap ka na ba ng paraan upang maibalik ang kapangyarihan ng Patriarch? Hindi ako ang langit sa itaas. Ano ba ang dapat kong gawin? Bakit ganito kaingay? Akala ko nakahanap ka na ng paraan. Tinatawag kitang tanga at talaga namang tanga ka. Ang poong amang ninuno ay immortal. Nasira ang kanyang kapangyarihan dahil sa parusa ng langit. Kapag nawala na ang parusa ng langit, ang kapangyarihan ng poong amang ninuno ay natural na maibabalik. Mawawala ang parusa? Matandang Ye. Kahit na tayong dalawa ay nabuhay ng mas matagal kaysa sa mga ordinaryong mortal, mortal pa rin tayo sa huli. Kahit ang poong amang ninuno ay walang magawa laban sa parusang ito. Ano pa ang magagawa natin? Ang nagbukol, siya ang mag-aayos. Anong bukol? Anong kinalaman ng kampana dito, Matandang Ye? Di ba pwedeng magsalita ka ng diretsahan lang? Sina nga. Ang pakikipag-usap sa isang tangang tulad mo ay imposible. Ang ibig sabihin ni Matandang Ye ay, ang dahilan kung bakit ang poong amang ninuno ay nakaranas ng parusa ng langit ay dahil sa hibla ng pagmamahal na ito. Kung mapuputol natin ang hibla ng pagmamahal na ito, ang parusa ng poong amang ninuno ay natural na mawawala. Ang angka ninyong Su ay hindi lang puro mga tanga, tulad ni Su Donghai. May matatalino pa rin. Tama ka. Kung puputulin ng poong amang ninuno ang hibla ng pagmamahal, ang parusa ng langit ay natural na mawawala. Kapag nabawi na ng poong amang ninuno ang kanyang kapangyarihan, ang Demon Venerable Wutian na iyon ay hindi na makakagulo pa. Kung gayon, sa palagay mo ba ay puputulin iyon ng poong amang ninuno? Ang poong amang ninuno ay naghintay sa muling pagkakatawang tao ng poong inang ninuno ng mahigit 10,000 taon. Kung handa siya na putulin ang hiblang iyon, ginawa na sana niya iyon noong una pa siyang umakyat bilang immortal. Pero bukod doon, may isa pa akong paraan. Kung ang kaluluwa ni Suya ay mawawasak at mawawala ang espiritu, ang hibla ng pagmamahal ng poong amang ninuno ay natural na mapuputol. MS, Su. Ay, nako. Ancestral Matriarch. Anong ginagawa ninyo sa pintuan? Masyado pong mapagbigay ang God of War. Xiaoya na lang po ang tawag ninyo sa akin. Pagbati po, Ancestral Matriarch. Kayo pong lahat ay mas nakatatanda sa akin. Paano kayo makakayuko sa akin? Hindi pwedeng ganoon. Kailangang sumunod sa tamang asal. Opo, Ancestral Matriarch. Lahat ng meron kami ay galing sa Ancestral Master. Ang paggalang sa inyo ay paggalang sa Ancestral Master. Tama si Matandang Ginang Ye. Napakasal na kayo sa Ancestral Master. Ginagawa kayong asawa ng isang immortal, ang aming Ancestral Matriarch. Kahit na ako ang mas nakatatanda sa dugo, hindi ko maaaring lampasan ang tamang asal. Lola Ye? Kanina po ay sinabi ninyo na may paraan upang matulungan si Changsheng na malampasan ang Heavenly Tribulation. Ano po iyon? Lola, may paraan nga ba talaga para malampasan ng Ancestral Master ang tribulation? Umalis ka diyan.
Kami-kaming matatanda ang nag-uusap. Saan ka ba nakakakuha ng lakas ng loob na mang-abala? Nag-aalala lang. Ako sa Ancestral Master. Ako naman, pagkatapos ng lahat, ang God of War ng Great Sia. Paano naging bata iyon? Mayroon nga talagang paraan. Pero hindi mo pwedeng sabihin yan. Kung malaman ng Patriarch, magagalit siya ng husto. Lola Ye, kung tawagin mo akong Ancestral Matriarch, dapat igalang mo ang iyong guro. Asawa ko na ngayon si Chang Sheng. May karapatan ako na malaman ang lahat tungkol sa kanya. Ito. Hoy, matandang Ye. Sa panahong ganito, bakit ka ganyan kamisteryoso? May malaking kaaway sa ating pintuan. Ang matandang demonyong si Wutian ay maaaring umatake anumang oras. Ano ba ang plano mo? Sabihin mo na lang sa amin. Ancestral Matriarch. Ang pagsubok sa langit ng Patriarch ay nagmula sa isang hibla ng pag-ibig. Kung gusto mong tuluyang malutas ang pagsubok, ang tanging paraan ay ang taong kumalma sa puso ng Patriarch ay mawasak ang kanyang kaluluwa. Sa ganoong paraan, ang hibla ng pag-ibig ay mapuputol ng kusa. Matandang Ye, anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Nagantay ang Patriarch ng 10,000 taon. Sa wakas ay narating ang araw na ito. Sa wakas ay hinintay ka, Ancestral Matriarch. 2 araw pa lang silang kasal, at gusto mo ang Ancestral Matriarch ay mawasak ang kanyang kaluluwa? Manahimik ka. Chang Sheng. Tiniis niya ang pagsubok sa langit ng mag-isa para sa akin sa loob ng 10,000 taon. Ancestral Matriarch, huwag kang makinig sa kalokohan ni Matandang Ye. Ang ating ninuno ay isang immortal mula sa White Jade City, ang huling immortal sa mundong ito. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Dapat may ibang paraan. Oo, Yair. Walang hanggan ang kapangyarihan ng Patriarch. Dapat may ibang paraan. Hanapin natin ang Patriarch ngayon din. Walang sino mang pinapayagang pumunta. Iyan ay utos. Napakatalino ni Chang Sheng. Kung may ibang paraan, sa loob ng 10,000 taong ito, matagal na sana niyang nalutas ang pagsubok. Napakalalim ng pag-ibig niya sa akin. Hindi ako dapat maging pabigat sa kanya. Ancestral Matriarch. Ang dami niyang nagawa para sa akin. Sa wakas, may pagkakataon na ako na gumawa ng para sa kanya. Masaya ako talaga. Yar, huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan. Tatay, alam ko ang ginagawa ko. Yar, kung alam ito ng Panginoon, hindi rin niya ito papayagan. Alam ko. Kaya nga, ang nangyari ngayong araw, walang dapat magsabi kay Chang Sheng. At walang pinapayagan na gambalain ako at si Chang Sheng muli. Ito ay isa ring utos. Kung kinikilala mo pa rin ako bilang inyong Panginoong babae, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Sundin ang utos mo, Panginoong babae. Anong utos? Bunso na kapatid, Panginoon, ano ang ipinagawa mo sa kanila? Chang Sheng, ayon sa kaugalian ng mortal na mundo, pagkatapos ng kasal, mag-honeymoon kayo. Iniisip ko na ipagawa sa lahat. Tumulong na ayusin ito para sa akin. Kaya magiging abala ako sa inyong lahat. walang abala. Tatay, hindi ka. Ayaw tumulong na ayusin ito para sa akin. At kay Chang Sheng, di ba? Ako. Wala ako niyan. Aayusin ko na yan para sa'yo. Mas malala ngayon ang pagsubok mula sa langit kaysa dati. Sa isang gabi lang, nawala ang 70% ng kapangyarihan ko. Walang saysay ang pag-upo lang dito. Ito ang tamang pagkakataon. Makikipag-bonding ako kay Bunso. Chang Sheng, ang maging asawa mo ang pinakamalaking kaligayahan sa buhay ko. Ang mga huling sandaling ito, gusto ko lang na kasama kita. Bunso? Anong ginagawa mo? Basta't gusto mo, mula ngayon, araw-araw akong sasamahan ka. Maglalakad-lakad tayo sa dagat ng mga bulaklak.
Changsheng, ito ang unang date natin. Siyempre dapat maayos nating idokumento ito. Siya, ikaw ang bahala. Changsheng, Bunso, anong ginagawa mo? nagdarasal para sa'yo. Ayon sa kinaugalian ng mga tao, kapag may shooting star na dumaan sa langit, iyon ang pinakamagandang oras para humiling. Hindi ba't mga piraso lang yan mula sa labas ng langit, mga batong nabasag? Ang paghiling sa kanila ay hindi kasing ganda ng paghiling sa akin. Tara, sabay tayong humiling. Epektibo talaga. Nagpapasalamat ang Dragon Emperor sa biyaya ng Immortal. Nagdaraos siya ng pasasalamat sa Xiangjing. Sana'y parangalan kami ng Immortal sa inyong pagdalo. Mukhang, kumalat na ang balitang nawala na ang aking kapangyarihan ay kumalat na. Kahit itong maliit na ito ay sumanib na kay Wutian. Immortal. Immortal. Bumalik ka at sabihin mo sa iyong amo na abala ang immortal na ito. Ni hindi man lang niya na-detect ang demonyong aura na sinadya kong ilabas. Mukhang ang immortal na ito ay nasa dulo na ng kanyang lubid. Babalik ako agad para mag-ulat sa Demon Lord. Sigurado akong makakamit ko ng malaking merito sa paningin ng kanyang kamahalan. Bantayan ninyo ang lahat sa loob ng villang ito. Kung may kahit kaunting kilos, mag-ulat agad sa akin. Opo. Changsheng, ikukwento mo sa akin ang lahat ng mga taong ito sa Baiyujing. Kumusta naman? Ang buhay sa kabila ng langit at ay sobrang nakakabagot. Wala namang kwentang ikwento. Sige na, sabihin mo sa akin. Sa unang milenyo pagkatapos mong umalis, naglakbay ako sa buong Juzhou. Nakilala ko ang maraming tao at nasaksihan ang maraming pangyayari. Ngunit ang milenyong ito nang wala ka ay hindi man lang kawili-wili. Siguro'y, mahirap ang pinagdaanan mo. Bawat araw nang wala ka, ay mapait. Ngunit nang maisip ko na makikita kita muli balang araw, hindi na ito naging mapait. Changsheng, kailangan ko nang umalis. Kung mawawala lamang ako sa iyong mundo, saka mawawala ang iyong tribulasyon sa langit, saka lamang makakabalik ka bilang White Jade Capital Immortal upang protektahan ang lahat ng nilalang. Patawarin mo ang aking pagiging makasarili. Patawarin mo ako dahil hindi ko hinayaan na iwan mo ang katarungan. At ang mga tao para sa akin. Changsheng, ang araw na ito nakasama ka? Sa buong buhay ko? Ay ang pinakamasaya, pinakakaaliw-aliw, at pinakamapalad na panahon. Pagbati, Patriarch. Nakita mo na ba si Junior Sister? Patriarka, kumusta? Ginapang namin ang buong great siya, pero hindi namin mahanap kahit saan ang matriarka. Mga ninuno,
Si Changsheng ay ang huling immortal ng White Jade Capital. Nakasalalay ang kapalaran ng lahat ng nilalang. Hindi siya pwedeng magkaroon ng kahit anong kapalpakan. Kung ang aking kamatayan ay makapagpapanumbalik kay Changsheng at maililigtas ang mga tao sa mundo, wala akong pagsisisi. Matriarka? Sigurado ka bang hindi mo kailangang sabihin sa patriarka? Eksakto. Bukod pa riyan, napakalakas ng patriarka. Ang mga bagay sa mundong ito, kaya niyang alamin sa simpleng paghula kahit hindi mo siya sabihan. Kung gusto niyang malaman, tiyak na malalaman niya. Hindi niya malalaman. Ha? Ito. Matriarka? Ano ang ibig mong sabihin? Baka naman ang patriarka. Changsheng, nawala na lahat ng kanyang kapangyarihan ngayon. Isang ordinaryong tao na lang siya ngayon. Nang ako'y gumising kaninang umaga, hindi siya nagising. Ang pagsubok na ito mula sa langit. Ito pala ang dahilan kung bakit nawala ang kapangyarihan ng patriarka ng napakabilis. Matriarka, napakalalim ng iyong katapatan sa patriarka. Sa ngalan ng patriarka, salamat sa iyo, matriarka. Sa ngalan ng lahat ng nilalang, salamat sa iyo, matriarka. Hindi ko naiintindihan ang mga malalaking dahilan. Ayoko lang may mangyari kay Changsheng. Noong una, sinabi mo na kung ang aking kaluluwa at espiritu ay mawawala, sakalang malalampasan ni Changsheng ang pagsubok sa pag-ibig. Kaya ano ang dapat kong gawin para mawala ang aking kaluluwa at espiritu at hindi na muling magkatawang tao? Ang angkan matriarch ay miyembro ng iyong pamilyang Su. Ikaw ang pinakaangkop na tao para sa gawaing ito. Ikaw, Ginang Ye, anong ibig mong sabihin? Ang angkan matriarch ay may dala, ang lahi ng aking pamilyang Su. Paano ko magagawa iyon? Tama na! Tigilan niyo ang pagpapasa ng sisi sa isa't isa. Tumayo ka! Hey, para sa bagay na ito, kailangan pa natin ng 3 araw na paghahanda. Kaya ang angkan matriarch ay mananatili muna sa lihim na silid na ito. Kapag handa na tayo, babalik tayo. Anong silbi ninyong dalawa? Nakababatang kapatid na babae, sinasadya mo bang iwasan ako? Bakit ka napakatanga? Li Changsheng, lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Ancestral Master, huwag kang lalabas. Dahil hinanap ko na ang buong mundo at hindi ko pa rin mahanap ang aking nakababatang kapatid na babae. Isa na lang ang paliwanag. Ang aking nakababatang kapatid na babae ay nadakip ng demonyong si Wutian. Donghai, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para pigilan ako? Ancestral Master, hindi pa ganap na nabawi ang iyong mahiwagang kapangyarihan. Ang pagmamadali na harapin ang kaaway ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Bitawan mo ako. Ang mga kilos ng immortal na ito ay hindi kailangan ng tulad mong bata para turuan ako. Wag, bitawan mo. Lolo, pakiusap, kumalma ka. Nawala na nga talaga ang kapangyarihan ng lolo. Noon, kahit na kami lang ni Donghai, kahit na 100 pa kami, hindi pa rin namin kayang pigilan kayo, lolo. Pero ngayon, anong ginagawa ninyong nakatayo lang diyan? Ipagtanggol ang lolo, dalhin ang lolo, sa bunker ng pamilya Su. Ingatan siya. Opo. Tigil! Ang kapal ng mukha ninyo! Si Wutian ang habol sa akin. 1,000 taon na ang nakalipas. Napigilan ko siya. Magagawa ko ulit iyon ngayon. Lolo, alam naming kaya ninyo, syempre. Pero hindi ba ito ang heavenly tribulation? Kailangan ninyong maibalik agad ang inyong kapangyarihan. Kaming mga nakababata, hindi maaaring mabuhay ng walang hanggan sa ilalim ng inyong proteksyon. Oo, tama. Lolo, nakikiusap kami, isipin ninyo, ang kapalaran ng lahat ng nilalang. Magsanay po kayo sa pag-iisa. Lolo, pakiusap, magsanay kayo sa pag-iisa. Siya, pupunta ako. Lolo, dito po. Winawasak ng demonyo ang mortal na mundo. Ngayon, ang lolo ay magsasanay sa pag-iisa. 1,000 araw nating sinanay ang ating mga tropa para sa isang sandaling ito. 10,000 taon na pinoprotektahan ng lolo ang mundong ito. Ngayon, kami naman ang magpoprotekta sa lolo. Mga lalaki ng pamilya Su, nasaan kayo? Narito. Sumunod sa akin hanggang kamatayan. Humph. Sa panahong ganito, tandang gago ka. Nagpapapogi ka pa rin? Ang mga lalaki ng pamilya Ye ay nakipaglaban na sa labanan. Hindi kami mga duwag. Lumaban. Mabuti, mabuti, mabuti. Ipagtanggol ang ating patriarch. Ipagtanggol ang lahat ng may buhay.
Demonyong Panginoon. Hindi pa sumisipot si Li Changsheng. Nagtatago pa rin siya parang duwag. Ngunit ang lalaking iyon ay laging ipinagmamalaki ang pagiging matuwid. Kapag winasak ko na ang kanyang mga alagad at tagasunod, tingnan natin kung lalabas siya. Napakatalino ninyo, Demonyong Panginoon. Ang mga maliliit na isdang ito. Hindi na kailangang makialam ang Demonyong Panginoon. Hayaan ninyong ako ang magdala ng mga tauhan at lipulin sila. Mabuti. Kung kaya mong pilitin si Li Changsheng na lumitaw, gagawin kong isang kaharian ng demonyo ang Daxia. Mula noon, ikaw ang magiging unang state preceptor ng kaharian ng demonyo at maghahati tayo ng kayamanan at karangalan at mabubuhay magpakailanman. Salamat, Demonyong Panginoon. Walang hiya na taksil. Taksil sa Daxia, ako, si Xiangrong, paano ako nakapagsilbi sa isang korte kasama ka? Nakakadiri. Xuanji, kung gusto mong hanapin ang aming patriarch, kailangan mo munang lampasan ng pamilya So at tingnan kung papayag kami. Hemp, isang grupo ng mga basura. May lakas ng loob kayong magkagulo rito? Sa isang saglit, hayaan mong lasapin mo ang kapangyarihan ng lahi ng demonyo. Hindi pa nagsasalita sila, Ozu. Sino ka para magsalita? Umusod ka. Laozo, Umusod ka. Hemp. Lola Ye. Buong buhay na tayong nag-aaway. Hindi ako kasing galing mong magsalita, ni hindi rin ako kasing husay sa pagpapasaya sa patriarch. Pero dapat mong malaman, pinabayaan kitang manalo. Anong gusto mong gawin? Gusto kong sabihin sa iyo, kahit na mababa ang pangunawa ko, gayon paman, aakyat din ako roon para ubusin ang kanilang lakas. Tigilan mo ang pagiging sentimental. Pagdating sa lakas, mas mataas ako kaysa sa iyo. Ang paglusob, natural na dapat ako. Kung nandito si Li Changsheng, baka iba ang tingin ko sa inyo. Pero mga basura tulad ninyo? Ako lang ang madaling makakapigil sa inyo. Narito ba kayong dalawa para mamatay ng magkasama? Isa para sa bawat isa sa amin. Perpekto, sige. Kaya bibigyan kita ng isa. Well, Lola Ye, nagdesisyon na sila. Ikaw, alin ang pipiliin mo? Pareho silang mga tauhan ng demonyong Panginoon. Ang paghampas sa aso, nangangailangan ba ng pagpili? Mabuti, kaya sabay tayong umatake. Patumbahin muna ang isa. Kay laking kayabangan. Matandang Ye, sa isa lang. Mabuti. Akala mo ba patay na ako? Tama, patayin niyo siya. Itong matandang hangal. Dapat matagal nang namatay. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ako mamamatay. Duwag ka. Sasabay-sabay kayo? Kung matapang ka, harapin mo ako ng mag-isa. Isa laban sa isa ang laban natin. Kayo ng dalawa, laban sa aming lahat. May tutol ba? Ang lakas ng demonyong enerhiya. Labanan natin sila. Patayin sila. Aray, Inahangaan ninyo ang inyong sarili. Mga gwardiya, gapusin silang lahat. Si Prinsesa Qin Yao ng Great Xia, narito upang tulungan ang mga immortal. ang Wang Clan ng Western Regions, narito upang tulungan ang mga immortal. Ang Zhou Clan ng Northern Regions, narito upang tulungan ang mga immortal. Panginoong Demon Sovereign, ang mga Zhou at Wang ay may maraming malalakas na eksperto. Mahirap sigurong harapin iyon. kahit dumami pa sila, mga langgam lang sila sa akin. Mas mabuti kung sabay-sabay silang pumunta. Ako na ang bahala sa kanilang lahat ng sabay-sabay. Panginoong Demon Sovereign, walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Naway mabuhay ka ng singhaba ng langit. Marunong ka talagang magpuri. Tama na. Ngayon, umalis ka. Panoorin mo kung paano ko sila aasikasuhin. Hindi ka man lang isang martial saint. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapal ng mukha para tumayo sa harap ko?
Joe Sen, gusto mo ba akong patawanin ng sobra gamit ang mga pampasabog ng mga mortal para pasabugin ang Panginoong demonyo? Ano ba ang iniisip mo? Demonyo lang ito, di ba? Ang aking katawan ay puno ng mga pinagpalang pampasabog. Espesyal na idinisenyo para sa mga demonyong tulad mo. Ginoong Joe, pinahahalagahan namin ang iyong kabaitan. Bumalik ka agad. Huwag mong gawin ang walang saysay na kalokohan na ito. May kailangang gumawa ng mga kalokohan. Ang mga immortal ay nagtanggol sa Great Sia sa loob ng libu-libong taon. Ang pamilya Joe ay dapat magbayad. Payaso, ikaw naman. Gusto ninyong dalawang magpakamatay o ako ang magpapadala sa inyo sa inyong daan? Huwag kang magmalaki. Ang mga immortal ay nagpakita ng malaking kabaitan sa aming maharlikang pamilya. Ang espadang ito ang kayamanang nagtatanggol sa ating bansa, ang Great Sia. Ang pagpatay sa mga demonyo ay walang problema. Ang inosente. Imposible. Bakit hindi? Ang Demon Lord ay hindi matatalo. Princess, ingat. Ang mga langgam ay mananatiling langgam. Kawawa naman. Li Changsheng, ang iyong mga pamamaraan ng panloloko ay tunay na mahusay, na may isang grupo ng mga langgam na handang mamatay para sa iyo. Sige, dahil gusto ninyong lahat na mamatay, igagrant ko ang inyong hiling. Simula ngayon, bawat dalawang hininga, papatay ako ng isa sa inyo, hanggang sa magpakita ka. Ngayon naman, sino ang susunod kong pipiliin? Demon Lord, si Li Changsheng ay bumaba ngayon para sa isang mortal na babae. Kung mahahanap natin ang mortal na babaeng ito, tiyak na magpapakita si Li Changsheng. Ngayong nabanggit mo, naalala ko nga. Nahanap ko na. Kung mahahawakan mo ang aking Grandmaster, dadaan ka muna sa bangkay ko. Ano sa tingin mo ang katayuan mo? Hindi ka nga karapat-dapat sa oras ko. Isa pang tangang hindi alam ang kanyang lugar. Kuya, Huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Ngunit kung hindi ka makikipagtulungan, saka siya mamamatay. gusto mo akong gamitin para takutin si Changsheng? Sinasabi ko sa iyo, hindi mangyayari iyon. Napansin ko sa inyo na wala kayong pagpapahalaga sa katotohanan. Sa harap ko, walang imposible. Maglalakas loob kang lumaban sa akin? Nakakawa ka naman. Wutian, anong klaseng Demon Lord ka? Ito lang ba ang kaya mo? Mga mumurahing panlilin lang? Siyempre, babae ni Li Changsheng nga. Talagang matalas ang dila. Pero may isang bagay na mali ka. Hindi ako ang tuso, kundi si Li Changsheng ang nagtatago na parang duwag. Napilitan akong gawin ito. Kalokohan. Si Changsheng ay isang immortal ng White Jade Capital. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Bakit siya matatakot sa isang demonyong tulad mo? Kung talagang magaling ka, saka mo iwaksi ang kaluluwa ko. May lakas ka ba ng loob? Panginoong demonyo, huwag kang magpadala. Sinusubukan niyang galitin ka. Kailan pa naging kailangan kita para sabihin sa akin kung paano kumilos? Umalis ka. Nagsalita ako ng walang pahintulot. Pakiusap, patawarin mo ako, Panginoong demonyo. Mabuti at alam mo ang iyong lugar. Sa tingin mo ba ay wala akong lakas ng loob? Matriarch ng mga ninuno. Kasalanan namin. Hutian, kung may lakas ka ng loob na sakta ng isang hibla ng buhok sa ulo ng matriark ng mga ninuno, kapag lumitaw na ang master ng mga ninuno, dudurugin niya ang iyong mga buto hanggang maging alikabok. Dinala ko si Suya dito ngayon. Kung si Li Changsheng ay tunay na kasing lakas ng sinasabi mo, paano niya hindi malalaman? Paano siya hindi darating? Wutian, sino ang nagsasabing wala akong lakas ng loob na pumunta? Nene, nandito na ako. Li Changsheng, nawala na ang lahat ng kapangyarihan mo. At hanggang ngayon, may lakas ka pa ng loob na harapin ang isang Diyos. Umalis ka sa harap ko. Nakakatawa talaga. Nakakatawa. Ngayon, wala ka na kundi isang karaniwang tao na lang. Ay, hindi. Ikaw ay isang basura, mas masahol pa sa isang karaniwang tao. Ngayong araw na ito, papatayin kita upang ipaghiganti ang mga anak ng demonyo na pinigilan mo noon.
Chang Sheng. Ang makilala ka sa buhay kong ito ang pinakamasayang bagay para sa akin. Bunso, Bitawan mo ako. ikaw, huminto ka dyan! Suya, huminto ka! Wu Tian. Patayin mo ako. Iwanan mo si Chang Sheng. Sige, dahil gusto mong mamatay, ibibigay ko ang hiling mo. Paalam, mahal na lola. Ang mahal na lola ay kumikilos para sa mundo, para sa kapakanan ng lahat ng may buhay. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Chang Sheng, 10,000 taon mo akong hinintay. Sa buhay na ito, para lang sa'yo ako nabubuhay. At para lang sa'yo ako mamamatay. Kapag wala na ako, tandaan mong kumain ng maayos ng almusal. Tandaan mo, na alagaan mo ang sarili mo. Suya, wag! Suya, wag! Suya, Wu Tian! Sinasaktan mo si Suya! Papatayin kita! Li Changsheng, ano naman kung nakaiwas ka sa pagsubok ng pag-ibig? Nakatakas na ako at lumakas ng husto ang kapangyarihan ko. Akala mo ba talaga na mapipigilan mo ulit ako? Pigilan? Napakadali naman para sa'yo. Demonyong Panginoon, puti na ang buhok ni Li Changsheng. Tiyak na malaki ang nawala sa kanyang pagsasanay. Ngayon na ang tamang panahon para patayin ang taksil na ito. Demonyong Panginoon, tama ang pambansang tagapayo. Nagkukunwari lang siya. Hinihiling kong makipaglaban. Upang patayin ang taksil na ito. Sige, kung kaya mong patayin ang taksil na ito, bibigyan kita ng immortalidad. Salamat po, aking Panginoon. Ikaw, bumalik na ang kapangyarihan mo? Sinabi ko na sa'yo, kukunin ko ang buhay mo. Ah, hindi. Pakiusap, wag. Hindi ka makakatakas. Kung noon ay napasuko kita, Ngayon ay puputulin ko na ang iyong buhay. hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ang tanging kinatawan ng makalangit na daan sa mundong ito. Ang tanging makakapigil sa puting hiyas na kabisera. Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng makalangit na daan. Ang makalangit na daan. Ano naman ang makalangit na daan? Sinaktan mo ang aking bunsong kapatid na babae. Kahit ang makalangit na daan mismo. Hindi ako natatakot. Binibini, hintayin mo ako. Kahit kailangan kong hanapin sa langit at lupa. Kahit abutin ako ng 1,000 taon, 10,000 taon, hahanapin pa rin kita. Nagdarasal ako para sa iyo. Ayon sa kaugalian ng tao, kapag may bituing nagniningning sa langit, iyon ang pinakamagandang oras para humiling. Tara, humiling tayo. Epektibo talaga ito. Binibini, sana tayo ay magkasama magpakailanman, hindi kailanman maghihiwalay. Lola Ye, ang patriarch ay dapat na malungkot ngayon. Ang galing mong magsalita, pumunta ka roon at magsabi ng magandang bagay sa kanya. Ang asawa ng patriarch ay namatay para sa kanya. Ngayon, kahit sabihin mo ang pinakamainit na salita sa mundo, hindi mo pa rin maiinit ang kanyang puso. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tanga-tanga mo parang baboy. Ikaw, Donghai, Qingmei, halika rito. Gudo. Malinis ang puso mo at makatarungan. May mabigat kang responsibilidad. Ang mundong ito, ipinagkakatiwala ko ito sa iyo upang protektahan. Guro. Ngunit ikaw, kung bumalik ang demonyong iyon, ano naman ang mangyayari? Oh, Kailangan kong bumalik sa White Jade Capital. Kailangan kong pumunta sa Beyond Heaven upang tanungin ang daan ng langit. Ang daan ng langit. Maawain ba ito o walang pakialam? Kailangan kong itanong. Bakit niya ako ipinaghiwalay sa aking nakababatang kapatid na babae? Tatanungin ko siya. Kung saan niya dinala ang aking nakababatang kapatid na babae? Guro, lalabanan mo ang daan ng langit. Para sa iyong asawa? May natitira pang bahagyang kaluluwa ang aking nakababatang kapatid na babae. Ito na lang ang kanyang pagkakataon. Kahit kailangan kong hanapin sa langit at lupa, hahanapin ko siya. At ibabalik siya sa mundong ito.
Guro, ngunit, sa napakalawak na dagat ng mga tao, ang paghahanap ng isang bakas ng papalabong kaluluwa, paano magiging madali iyon? Mangyaring pag-isipan muli. Hindi magiging madali para sa atin na hanapin siya. Ngunit tiyak na alam ng daan ng langit. Kung hindi siya susunod, pipilitin ko siya. Kuya, ate, gusto ng langit na daan na talikuran ko ang lahat ng damdaming pantao upang maging kusa kong bantay niya sa mundo ng mga mortal. Tumanggi ako, kaya naman pinabagsak niya ang kasamahan kong babae. 10,000 taon akong naghanap para mahanap siya. At ngayon, nakikialam na naman ang langit na daan. Ako, si Li Changsheng, ay lalabanan ang langit na daan ngayon. Makakahanap ako sa kasamahan kong babae. Ano ang saysay ng pagiging? Isang immortal ng puting hiyas na kabisera? Kuya, ate, susunod kayo sa akin, di ba? Kuya Ziyang, ang iyong salamin ng Kiangkun Bagwa ay kayang mahulaan ang lahat ng hiwaga ng langit. Tiyak na kayang matukoy kung nasaan ang nalalabing kaluluwa niya. Ang walang hanggang dagat. Ikinulong siya ng langit na daan sa walang hanggang dagat. Li Changsheng, 10,000 taon ka ng immortal. Ngayon ka lang naputol ang iyong mga pagkakabit. Huwag mong hayaang muling mag-ugat ang pagkahumaling. O huwag mong sisihin ang daang langit sa pagiging walang awa. Walang awa? Kayong mga langit na walang hiya, kailan pa kayo nagpakita ng awa? Si Ziyang, isang immortal sa 36,000 taon. Dahil lang nahulog siya sa isang demonyo, walang awa ninyo siyang pinawi. Wuwang, dahil lang nagkagusto siya sa isang mortal na babae, itinapon ninyo siya sa walang katapusang mga siklo ng reinkarnasyon. Ano? Nasaktan ba kita? Ngayon gusto mo na akong ituring katulad ni Ziyang at Wuwang? Sige, subukan mo! Li Changsheng, hindi madali ang iyong landas tungo sa kaliwanagan. Huwag mong hayaang ang isang maling pag-iisip ang sumira sa iyong pagsasanay. Ang aking pagsasanay? Napakalaking biro! Nagsanay ako para maging immortal para sa kalayaan at walang pigil na kasiyahan. Ngunit sa bawat pagkakataon ay pinipigilan mo ako. Ano pa ang silbi ng pagiging isang Taoista? Pinagbabawalan mo akong hanapin ang aking nakababatang kasama. Hahanapin ko siya, anuman ang mangyari. Ang daang langit ay walang awa. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Matigas ang ulo, ikaw lang ang mapipinsala. Ang mga pagnanasa at pagkakabit ng mortal ay magdudulot lamang sa iyo ng sakit. Ilang milenyo ka nang naliwanagan. Tiyak na naiintindihan mo ito. Masakit man o hindi, ako lang ang nakakaalam. Nakababatang kasama. Hintayin mo ako. Sa isang kisap mata, sa kahabaan ng 3,000 mundo, sa walang hanggang panahon at kalawakan, ako ang naghahari. Mahal kong binibini, kahit nalusungin ko ang buong walang hanggang dagat, hahanapin kita. Matandang Ye, naramdaman mo rin ba? Sininuno natin, ang pagmamahal ng ninuno sa ninunong babae ay napakalalim. Sino ang mag-aakala na gagawin niya ang lahat para lang hanapin ito? Pinapag-initan ang malawak na karagatan. Mga elder, si Yair, talagang buhay pa siya? May pag-asa pa bang mailigtas siya? Ang ninunong babae ngayon ay isang hibla na lamang ng natirang kaluluwa. Ang ninuno ay nagpunta na upang hanapin siya. Pero para sa ninuno na kumilos ng walang ingat, ay tiyak na magdudulot ng pagtutol ng makalangit na daan. Gulo. Mga elder, gulo, may mensahe na dumating mula sa hangganan. May demonyong halimaw na lumitaw sa mga bandidong Wokaw. Lumakas ng husto ang kanilang kapangyarihan. Ang mga mandirigma ng dakilang siya ay dumaranas ng malalaking pagkawala. Ano? Pero hindi ba't ang halimaw na iyon ay winasak ng ninuno sa isang iglap? Paano may isa pang isa? Ito ang parusa ng langit. Ang parusa ng langit. Ancestral Master, 10,000 taon nang nagtatanggol sa Great Xia, malalim ang pagmamahal niya sa Great Xia.
Ngayon, ginagamit ng langit ang paraang ito para babalaan ang Ancestral Master. Hindi mapaglalabanan ang mga paraan ng langit. Ngayon, ang Ancestral Master ay nakatuon lamang sa paghahanap sa Ancestral Mistress. Paano siya magkakaroon ng atensyon para malaman ang mga ganitong bagay? Kailangan nating magmadali sa walang hanggang dagat at iulat ito sa Ancestral Master. Tara na. Bini-bini. Ito ay mula sa 10,000 taon na ang nakalipas. Ang tandang pag-ibig na ibinigay mo sa akin. Ngayon, maibabalik ko na ito sa iyo. Bini-bini, isasama na kita ngayon. Ano man ang nasa harapan, kahit dagat ng apoy o lawa ng kidlat man, ibabalik kita sa mundong ibabaw. Li Changsheng. Itapon ang natitirang kaluluwa sa loob ng hairpin at maaari pa kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Huwag kang matakot, Bini-bini. Mahilig manakot ang lintik na langit na ito. Palalayasin ka agad ng asawa mo yan. Mayabang. Bukod sa langit biyak na kulog, wala ka na bang ibang kayang gawin? Li Changsheng. Talaga bang balak mong labanan ang makalangit na daan? Gusto ko lang mabuhay ang aking disipula. Sino mang humadlang sa kanya, kalaban ko na. Sige, ipagpatuloy mo. Dahil determinado ka talaga, sasabihin ko na sa iyo, para maibalik siya, kailangan mong gamitin ang iyong buhay na kaluluwa para ayusin ang nasirang espiritu niya. Huwag! Kapag nasira ang buhay na kaluluwa mo, kahit na immortal ay mamamatay. Ikaw ang tagapag-alaga ng dakilang siya. Kapag ikaw ay bumagsak, ano na ang mangyayari sa dakilang siya? Kung ako ay mamatay, ang makalangit na daan ay gagawa ng panibagong immortal. Ngunit kung hindi ko ililigtas ang aking disipula, ano ang pinagkaiba ng buhay at kamatayan? Lola, Nene. Hindi ba ako namatay? Bakit ako napunta rito? Changsheng? 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 Lola, nasaan si Changsheng? Nasaan siya? Lola, Lolo siya. Inialay niya ang sarili para iligtas ka. Wala na siya. tanga. Kung wala kang magandang sasabihin, tumahimik ka na lang. Kakagising lang ni Lola. Paano niya matatanggap ang ganitong masakit na balita ngayon? Ano ba ang dapat kong sabihin? Wala na si Lolo. Malalaman din niya yan sa bandang huli. Changsheng. Immortal si Changsheng.
Dapat may paraan. Di ba? Lola, may paraan. Ninuno, ano ang magagawa ko? Kahit gaano kahirap, hindi ako natatakot. Matandang babae, may paraan ka pala. Para buhayin ang Grandmaster? Tumahimik ka. May paraan nga. Noong sinauna, ang Grandmaster at ako ay nagsasanay ng magkasama. Minsan ay sinabi ng Grandmaster, may altar sa tuktok ng Bayujing. Doon nakalagak ang 4 na immortal. Kung ang kanilang mga kayamanang nakatali sa buhay ay maaaring sabay-sabay na makuha, ang isa ay maaaring lampasan ang makalangit na daan at baguhin ang mismong mundo. Kailangan nating pumunta sa Bayujing. Grand Mistress. Pero ang Bayujing ay nasa kabila ng langit. Tanging ang mga may kapangyarihang mahika ang makakaakyat doon. Mortal ka pa rin ngayon. Hindi ka makakaakyat. Sino ang nagsasabing walang kapangyarihan ng Grand Mistress? Naramdaman ko ito kanina. Nang gamitin ng Grandmaster ang kanyang kaluluwa para ayusin ang kaluluwa ng Grand Mistress, siya rin ay naglipat ng bahagi ng kanyang kapangyarihang mahika sa kanya. Talaga? Kung ganoon, ang Grandmaster ay talagang mabubuhay muli. Baka naman sinabi lang ni Yela Opozi ang lahat ng ito para lamang aliwin ang Grand Mistress. Pupunta ako sa Bayujing. Dalhin mo ako doon. Ngayon. Changsheng, nakatira ka na ba sa isang lugar na katulad nito sa loob ng 10,000 taon? Para sa kapakanan ng lahat ng nabubuhay, pinili ng ating Ancestral Master na tiisin ang kalungkutang ito sa libu-libong taon. Kasalanan ko lahat ito. Kung na-reincarnate ako ng mas maaga, hindi sana siya. Naghirap ng ganoon. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kasama. Ang Ancestral Master ay isang immortal. Maaari siyang bumaba sa mortal na mundo anumang oras. Matandang tanga ka, may magandang mood tayo, at sinira mo na naman. Wala kang delikadeza. Tumahimik ka na lang. Pero hindi ako mali. Iyon ang pinakamabuti. Sa ganoong paraan? Ang 10,000 taong ito, hindi sana naging malungkot para sa kanya. Tara na. Dalhin mo ako sa altar. Ang memorial tablet ng Ancestral Master ay itinayo noong matagal na. Sabi niya, ito ang huling pahingahan para sa isang immortal. Binibini. Ito ay isang hibla ng aking natitirang kaluluwa mula sa loob ng tablet. Ang makita ka pa ng isang beses ay sapat na. Changsheng, bumalik ka na. Namimiss na kita. Sobrang namimiss na kita. Engkantada. Mabuhay ka ng maayos para sa akin. Maramdaman mo ang init at lamig ng mundong ito. Ipangako mo sa akin. Dapat masaya ka. Changsheng, Sino ang mag-aakala? Ang aking kapatid sa sandaigdigan ay sumunod din sa mga yapak ko. Ikaw siguro ang babaeng minahal ng aking kapatid sa sandaigdigan sa loob ng 10,000 taon. isa kang immortal. May paraan ka para iligtas si Changsheng. Tama ba? May paraan. Matagal na naming inaasahan. Nagagamitin ng makalangit na daan ang lahat ng paraan. Para burahin kami. Kaya ang ibinigay niya sa akin ay ang kanyang mahiwagang artifact na nakatali sa kanyang buhay. Tama, ang aking kapatid sa sandaigdigan para payagan kang matagalan ng espiritual na kapangyarihan ng artifact na ito. Ay aktibong pinutol ang kanyang sariling koneksyon dito. Ang artifact na ito ay kinilala ka na bilang kanyang Panginoon. Makipag-ugnayan sa isang master. Ito, ang aming mga artifact na mahikal at may buhay. Kung mapapangyari mong lahat ay makipag-ugnayan sa iyo, maaari nating lampasan ang batas ng langit at lumaban para sa isang maliit na pag-asa para sa ating junior. Immortal, nakikiusap ako sa iyo. Turuan mo ako kung paano. Ang mga artifact na ito ay may malay na.
upang tanggapin kanilang master. Kailangan mong tiisin ang kanilang mga pagsubok. Ang salamin ng 8 trigrams ay sumusubok sa lakas ng loob. Kailangan mong pagtiisan, 99 na makalangit na kidlat kahit na mapalo ka hanggang sa mapunit ang laman mo. Hindi ka dapat magsalita ng kahit anong tunog. Kung matitiis mo ito, ikaw ang magiging master nito. Ang pagsubok ni Junior Wowang ay yelo. Kailangan mong tiisin ang matinding lamig sa loob ng 3 araw. Kung matitiis mo ito, makukuha mo ang pagkilala nito. Kaya kong tiisin. Ang babaeng pinag-uukulan ng pansin ng ating junior ay talagang pambihira. Tungkol naman sa 8 treasures glazed artifact na ito. Ito ay kay Junior BU. Ang pagsubok nito ay apoy ng lupa. Kailangan mong maglakad ng nakapaa sa 100 metrong daanan ng apoy. Tawirin mo ito, at magiging master ka nito. Kaya ko ito. Mabuti. Kaya't, magsisimula tayo sa 8 trigrams mirror. Changsheng, kahit gaano kahirap, talagang gagawin ko. Ang ibalik ka sa mundong ito. Matriarch ng Ancestral. Ito ay lahat magical artifacts na iniwan ng mga immortal. Kahit ang Ancestral Master, ipinasa ang ilan ng kapangyarihan niya sa iyo, ang pagsubok na labanan nito ay Kahit gaano kasakit. Mas mahirap pa ba ito kaysa sa Changsheng na naghintay sa akin ng 10,000 taon? Gaano kahirap? Mas mahirap pa ba ito kaysa sa Changsheng gamit ang sariling buhay soul para iligtas ako? Matriarch ng Ancestral. Ang Ancestral Master ay iba sa iyo. Siya ay isang immortal. Ikaw ay iba. Ano ang pagkakaiba? Ang isip ko ay desidido. Walang sino man ang kailangang subukan at kausapin ako para hindi. Kuya Ziyang, maaari tayong magsimula. Matriarch ng Ancestral. Changsheng, kaya ko to. Kahit gaano pa kasakit, kaya ko. Hindi ako pwedeng umingay. Hindi ko kaya. Changsheng, hintayin mo ako. Kung nakita ito ng Ancestor Master, lalo siyang masasaktan. Bakit mo binabanggit ang Ancestor Master ngayon? Kung mababalitaan ito ng Ancestor Mistress, mababagabag lang ulit siya. Ginoo, tama ang hinala mo. Talagang mahal na mahal ka ng babaeng ito. Naiinggit talaga ako. Konti lang ang papuri, lumaki na ang ulo mo. Huwag mong kalimutan. Naghihirap pa rin sa labas si Little Shamay. Hindi ako makapaniwala. Talagang tiniis niya yon. Ang galing mo. Susunod ay ang pagsubok ng matinding lamig. Gusto mo bang magpahinga muna? Hindi na kailangan. Sige. Pambihirang lakas ng loob. Hindi ka panipani walang pagtitiis. Kung malalampasan mo ang pagsubok na ito, marahil. Maligayang bati, nalampasan mo na naman ang isang pagsubok. Totoo ba na? Kung malalampasan ko ang huling pagsubok na ito, mabubuhay si Changsheng? Oo, kapag natipon na natin ang mga mahiwagang artifact mula sa 4 na immortal, maaari nating laktawan ng makalangit na daan. Maaari nating tiyakin ang isang pagkakataan para mabuhay ang ating nakababatang kasama. Kung kaya niyang tiisin, ang samadhi tunay na apoy, patunay na ang babaeng ito ay may kinang ng isang immortal. Bunso, o bunso. Kaming 4, magkakasamang senior at junior, ay lumaban sa makalangit na daan. Sino ang mag-aakala, sa huli, nasa loob pa rin tayo ng kalkulasyon nito. Ang ating bunso ay tunay na nakapili ng tamang tao. Binabati kita, Ninang. Bunso, sabi ni Kuya Ziyang na noon pa man,
Gusto ka ng paakyatin ng langit. Bakit mo tinanggihan? Ano naman ang galing sa pagiging immortal? Basta't kasama kita. Akyatin man ako o hindi, hindi naman iyon mahalaga. Tama ka, bunso. Basta't magkasama tayo, iyon ang pinakamahalaga. Lolo, nakikita ko kayong magkasama ni Lola, ang lambing at pagmamahalan ninyo. Napaisip tuloy ako, dapat maghanap na rin ako ng sarili kong kapareha at magsama kaming lumipad. Tanda mo, ano ba ang hinahanap mo? Ano ang hinahanap ko? Ano ba ang pakialam mo? Ano ba ang gusto mo? Anong ibig mong sabihin? Ano ang pakialam ko? Tinatanong mo kung ano ang kinalaman ko? Bitawan mo ako, Lola Ye. Ano ba ang ginagawa mo? Ilang taon na kitang kasama, para lang sa wala. Lola Ye, ikaw. Lolo, tingnan mo siya. Nasaan siya? Ikaw ang may kasalanan. Tara, uwian na tayo sa pamimili. Kakakasimula pa lang natin. Pagod ka na ba agad? Mahal, ang naisip ko talaga ay makapamili pa tayo ng 2 oras. Tapos, maghahanap tayo ng hotel para magpahinga. Pero dahil sabi mo pagod ka na, edi wag na lang. Hindi ako pagod. Hindi talaga ako pagod. Bunso, tara na. Tara na.